A day in the life of a work-from-home mom, solo parent edition. Good day everyone! It's another day of bakbakan na naman sa trabaho pero dahil alipin tayo ng salapi ay kakayod pa rin tayo ay kahit kapoy. Kasi ang bills are waving jud. Ginusto mo rin kasi yan, kaya trabaho lang talaga day. Buti na lang at may kasama akong kape to get it through the work day talaga. At syempre kapares niyan ay water talaga. Hindi kasi ako nagtitake ng meal break sa shift ko at madalang lang akong nagsasnacks depende sa gana. Kung may break man ako, hindi na ako nagnanap or kumakain at ginagamit ko na lang ang oras ko to edit videos or respond to comments. After ng work ko ay pumasok na ang bisita ko sa kwarto at naghihintay na matapos ako. Hindi kasi siya bumababa sa umaga hanggat hindi rin ako bumababa after my work. Kaya pagkatapos ay nagprepare lang ako ng breakfast ni Jeff and he's having cereals today at saka saging. May times na nakakaubo siya ng 3 saging at pinipare niya sa Nutella kaya hinahayaan ko na lang. I took a nap for 3 hours and after ay diretso na nga ako sa kusina to make our lunch naman. I'm planning to make stuffed tomato today at gagamitin ko ang simplest food processor kasi mas napapadali rin talaga ang pagluluto ko ng mga pagkain. Sinlice ko lang yung mga ricado ko and use the food processor to mince it in few seconds and charan, very quick and easy talaga. I just prepared the ground meat and seasoned it with salt and pepper as well, then combine the ingredients together. Nag-arrange lang ako ng tomatoes na nilinis ko na in the baking pan and added in the ground meat mixture and I will bake it for 40 to 45 minutes sa oven for around 175 degrees. Meanwhile, ay nagluto rin ako ng chicken tenders today at gagawa ako ng chicken salad. May nabili rin kasi akong romaine lettuce at gagamitin ko to before pa siya mabulok at malanta. Nilagyan ko rin ng Gruyere cheese kasi I just recently found out na mas masarap ang green salad na may Gruyere cheese. I just seasoned the salad with olive oil, lemon, salt and pepper, and a little honey, then mixed it. I just took out the stuffed tomato from the oven para malagyan ko ng cheese toppings at binake ko ulit ng mga 5 minutes lang hanggang sa mag-melt ang cheese and after that, I plated our lunch. Nilagyan ko rin ng cashew nuts for toppings ang salad at ako lang naman ang kakain kaya si Jeff ay nag-rice lang. May lakad kami today ni Jeff kaya after namin kumain ng lunch ay umalis rin kami agad. Pag-uwi nga namin ay sinalubong kami ni Cookie at nakakataba talaga ng puso kapag makikita mong napakasaya at excited nila makita ka ulit after mong umalis for few hours. Parang sa kanila buwan ka nang nawala. May mga inasikaso lang rin kasi akong mga dokumento at sinama ko na rin si Jeff. Ganyan na talaga pag adulting, ang dami ng papeles na inaasikaso at dapat on top ka pa sa finances mo. Marami na ring iniisip. Nagpahinga lang ako saglit today galing sa lakad namin at si Cookie nagpapalambing na naman sa mama niya. Ay hindi pala siya nagpapalambing. Gusto lang niyang umupo sa upuan ko. Isa rin to sa favorite spot niya nung magkaroon kami nitong chair kasi napaka-comfy nga rin itong upuan at Cookie approved rin talaga to. While naglalaro sila ni Jeff at naghaharutan or wrestling na ba yan, ay nagluto na lang rin ako ng dinner namin at easy recipe lang ito kasi medyo napagod din ako sa lakad namin ni Jeff. Magluluto ako today ng spicy chili crab at hinanda ko lang ang mga spices. Na-steam ko na ang crabs kaya madali lang itong maluto. Kapag bumibili ako sa palengke ng fresh crabs, pag uwi ko, sinesteam ko talaga siya para ma-preserve siya tapos nilalagay ko lang sa freezer kapag hindi ko pa lulutuin. Nung maluto na ay kumain lang rin kami ni Jeff at syempre hindi kumpleto pag walang sukang pinakurat kasi masarap rin isawsaw ang crab nito at mas lalong sumasarap kapag kumain ng nakakamay. After namin kumain ay gusto ko na lang matulog agad pero may hugasin pa palang plato na nanguhit kaya maghuhugas muna ako at maglilinis sa kusina before matulog.
Pagkatapos ay naisipan ko rin i-cut ang nails ni Cookie kasi mahaba na rin talaga siya, pero konti lang talaga kasi natatakot akong baka masaktan siya. Syempre napamahal na rin siya sa akin kaya sensitive rin talaga ako sa pet ko. Kapag nga nakakakita ako ng mga videos sa aso na nagsasuffer ay nalulungkot ako at naiisip ko agad si Cookie at ayaw ko talagang mangyari yan sa kanya. Hindi rin obvious na paborito niya ang bagong upuan namin at ito talaga siya nagre-relax. After cutting her nails, I just gave her some treats at pumunta na sa kwarto para mag-skincare routine at matulog ng konti. Si Jeff hindi pa natapos sa pakikipagharutan at pinapasok ko na siya sa kwarto niya. It was a busy day and thank you so much for watching. Bye!